balisa ka ba palagi? Gawin mo ito para siya naman ito ang mababalisa kakaisip sa'yo. Yon. What's up? Ito mga utol ha, dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman. Lalong-lalo na sa larangan ng pag-iibigan. So ito na nga sa topic natin na kung nababalisa ka man sa ngayon, pwes, gawin natin na siya naman ito yung ibabalisa natin, no? Kakaisip sa'yo. Kasi ito nga, no, sa nakausap ko kanina, ito yung problema niya na, Kuya Kiko, pakitulong naman kasi balisang-balisa ako kakaisip palagi sa partner ko. So ito ngayon, no, usaping kabalisaan. So ngayon, ituturo ko sa inyo ang mga dapat ninyong gagawin. Na isa rin ito sa ipinayo ko sa kanya kanina, na para at least may share ko rin sa inyo lahat-lahat. Well, una nga sa lahat, bakit ka nga ba nababalisa? No, kasi kung minsan is parang nakakasira na ito ng focus mo no, sa mga gawain mo, lalong-lalo na sa mental health mo, which is kung ano-ano na lang yung iniisip mo, and kung minsan hindi ka pa makakain ng maayos, hindi ka pa makatulog ng maayos, or kulang ka sa pahinga. Yes. So, kung makikita natin, di ba, kung titignan natin utol, kaya ka lang naman nababalisa, no? Kailangan mo itong tignan dahil sa ikaw ay binabaliwala niya. Tama? Yes, kasi pagdating sa kanya parang wala ka lang Hindi ka ganun ka-importante sa kanya. Hindi kanya binibigyan ng importansya. Hindi kanya pinapahalagahan. Then sigurado, ang magiging resulta sa'yo ay kabalisaan. Yes, and then, isa pa ito, no? Na kung bakit mababalisa ka rin kakaisip sa kanya na kung ano-ano na lang yung pumapasok sa iyong isipan kapag kulang ka rin sa impormasyon. Lalong-lalo na kapag may lamat na sinira yung tiwala mo. Yes, di ba? Tama. Yes, Kuya Kiko, oo nga. Kasi ito yung problema kasi kanina na nakausap ko na yun na nga kasi nga may lamat na nasira yung tiwala niya sa unang pagkakataon or sa unang beses. That's why kapag nawala lang yung partner niya is nababalisa na siya kung ano-ano na yung iniisip niya. So ngayon, yes, nakakasira talaga ito sa kalusugan niya rin. So kung titignan natin utol is kung minamahal ka nga ba talaga or kung minamahal ka talaga ng totoo ng taong ito, bakit kanya bibigyan ng kabalisaan, ng pag-alala? Kasi sa totoong pagmamahalan is may pagkikare. That's why nga binibigyan natin ng pag-a-update kung saan man tayo naroroon. No, sa mga partner natin na, babe, nandito na ako. Babe, ito yung ginagawa ko. Nagsisend ka ng pictures or nagvi-video call ka. No, para hindi mabalisa yung partner na minamahal mo. Para hindi na siya mag-alala sa'yo. Para hindi na siya mapraning na kung ano-ano pa yung papasok sa kanyang isipan. Kundi dahil mahal mo yung tao ay bigyan mo siya ng peace of mind. Diba dapat ganyan? So ngayon kung iba yung pinapakita ng partner mo is hindi ka nga niya binibigyan ng pagpapahalaga. And isa lang ibig sabihin nito, wala talaga siyang pagkikare sa'yo. Now which is, pagdating sa pagmamahalan utol, no, is isa po yan sa fundamentals na kailangan is meron talagang pagkikare na kapag minamahal ka ng isang tao. So ngayon, dahil sa nababalisa ka, no, na nagmahal ka nga para nga magkaroon ng kapayapaan, para maging maligaya ka, para maging masaya ka, pero yung binabalik sa'yo ng partner mo or ng karelasyon mo ay kabalisaan. Kabaliktaran utol, dahil kasisira lang ng kalusugan mo. So ngayon, ano ba ang dapat natin gagawin? Well, una nga sa lahat, ano ba yung mga gawain ng partner mo kung bakit ka nababalisa? Kung mabibigyan or kung bibigyan din natin siya ng kabalisaan, wala tayong ibang gagawin utol, kundi pagmasdan, no, kung ano yung ginagawa niya sa'yo, kung ano yung mga kinikilos niya is mag-mirroring method tayo. Babalik na rin natin. Gagayahin natin kung ano yung ginagawa niya. Na kung natatakot ka, no, na gagawin ito dahil baka mawala siya, pagdating nga sa partner mo utol,
binabaliwala ka nga niya. So isa na rin yun na nagpapahiwatig na wala siyang pakialam kahit mawala ka. So saan yung pagmamahal dyan? So kung hindi ka lang din naman minamahal ng tao na ito, if I were you, utol, huwag ka na mag-aksaya ng panahon pa. Huwag mo siyang panay isipin, huwag mo siyang panay bantayan. Hayaan mo siya. No, kumbaga pa is, kung nakakampante siya na dahil nandiyan ka lang din naman, hindi ka nawawala, is dapat ganun din ang gagawin mo. Maging kampante ka rin. Ito yung palagi ninyong tandaan. Huwag na huwag kayong matakot na kung sakali mawala yung tao na ito na wala naman ding talagang takot na mawala ka rin. Yes, kasi wala na pong pagmamahalan kapag ganyan. So bakit mo pa ipipilit yung sarili mo? Bakit mo pa pahihirapan yung sarili mo kakaisip sa kanya na kagaya ng kabalisaan na hindi ka naman minamahal ng taong ito? So nag-aaksaya ka lang ng panahon mo. Sinisira mo lang yung kalusugan mo, utol, sa walang kwentang tao, sa maling paniniwala na yung paghahangad ng pag-asa na baka magbago pa, na baka babalik siya, na baka pahalagahan ka. Wag. Na kung ano yung pinapakita niya sa ngayon is yun muna ang paniwalaan natin. Kasi kung gusto niya talagang magbago is wag mong tulungan, hayaan mo na magbago siya ng kusa. But since from the very first ng relationship ninyo is hindi nga niya binabago yung sarili niya na mas lalo ka pa nga pinapahirapan. So, aasa ka pa ba na magbago yung taong yan? Wala na pong pag-asa yan, utol. So if I were you, baliwalain mo rin siya, wag mo siyang bigyan ng importansya, wag mo siyang pahalagahan. No, ignore mo, wag mong kibuin. Kung ano yung pinapakita niya sa'yo is ganun din ang gagawin mo. Uulitin ko ha, wag na huwag kayong matakot sa taong wala rin namang takot na mawala kayo. Kaya ka nga nababalisa kasi wala naman siyang takot na mawala kayo. So then, ganun din ang gagawin mo. Bakit ka matatakot na mawala ang taong ito na wala ka rin namang halaga pagdating sa kanya? Okay? So kailangan mong lakasan yung loob mo, utol. Think wisely, no? Utak ang pagganahin kasi kung puro ka puso ay talagang kakapit at saka kakapit ka na lang sa ganyang situation. Hindi ka makakatakas. Araw-araw mababalisa ka. Araw-araw is na nasisira at saka nasisira na yung kalusugan mo. Huwag mo nang hintayin na malugmok ka pa. No, ang tanging makakatulong sa sarili mo, utol, is ito, yung utak. Kaya ito yung pagganahin mo kasi yan ang mag-aahon or magpapaiwas sa'yo sa kung saang situation na nahihirapan ka. Yes. Okay? So yun lang po mga utol, sanay nakatulong yung video na ito at saka sanay malinaw talaga sa inyo, no? Na para kung mabigyan nyo rin ng kabalisaan yung isang partner is mag-mirroring method kayo. Sundin nyo kung ano yung ginagawa niya. Huwag na huwag kang matakot na mawala yung taong wala ring takot na mawala ka. Ha? Maraming salamat, and then sa mga gusto ako makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. Mag-usap-usap tayo doon. And then sa may mga katanungan man, leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin namin yan lalong-lalo na sa aming YouTube channel. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Tapos na ang lahat, ito na ang paalam. Huwag ka nang mangamba, hindi na babalik pa. Ayoko na magpakat ng ating